ang daming ano no, mga pinipres na asset nilang lahat. Nakahilera po yung nakahilera yung ay si Cabral. Nakahilera yung mga mansion, mga biniling mansion sa Forbes Park. May mga usapin na mga sa mansion-mansion. Tapos meron din pong mga hindi na natin alam kung saan na nakaparada yung mga jet, mga helicopter, mga eroplano, mga helicopter ng mga magnanakaw. So, ang na-realize ko lang, ang mga totoong magnanakaw, makinig ka dilima po. Makinig kayo. Ang mga totoo pong mga magnanakaw, pinipress yung mga asset nila, di ba? Na mga talagang mga bank accounts, ang dami, no? Tapos, yung mga mansion-mansion, yan po yung sukatan kasi. Kaya lagi ko pong hinalimbawa, yung pong mga mansion yung mansion ng Boracay Mansion sa Quezon City na ibinintang kay Erap noon. 'Di ba? Kasi yan po, pag magnanakaw ka, may binibintang sa iyo na nagpayaman ka. Yan yung sinasabi natin. Meron po ba kayong nabalitaan na pinapress yung asset ng mga Duterte? Tanong lang po, meron po kayong binalita na pinapress tong asset na mga ni Digong, pinapress yung asset ni Sara Duterte? Meron po ba kayong nabalitaan? Kasi lahat po ng mga nililitis ng mga magnanakaw, meron pong mga pinipress na asset, di ba? Ano yung mga katangian ng mga magnanakaw dito sa Pilipinas ngayong panahon panahon na pinakamalaki ang pagnanakaw sa Pilipinas. So, sa mga katangian po ng mga magnanakaw, pinagbintangan tumanggap ng maleta, di ba? Yan yung mga katangian eh. Mayroong mansion sa Forbes Park, merong mga chopper at saka mga eroplano. At merong mga pinipress na assets. Paano nyo kami mapapaniwala? Kayong mga nag-uusig kay BP Sara, paano nyo kami mapapaniwala na magnanakaw si BP Sara? Wala kami nabalitaan na pinapress nyong asset. Di po ba? Lahat ito, hindi pa nga namin alam na may kaso na pala yan sila Bunuan eh. Pero una po nilang pinapipress asset. Bakit po una nilang pinapipress asset? Alam nyo na. Alam nyo na, di ba? May pagnanasa rin sa assets. Anyways, yan po yung mga katangian eh. Ilagay po natin kay BP Sara, kung magbintang kayo, tatanggalin nyo siya sa pwesto. Anong asset ang pinapress nyo kay BP Sara? Wala. Wala kayong asset. Paano nyo nalaman na merong mga asset sila Bonoan, sila Cabral, at lahat pa, sila Saldico, etc. Paano nyo nalaman? Kasi nakikita nyo. May mga picture. Meron pang mga pag-aari sa ibang bansa, di ba? Na pag-aari ng mga Romualdez. Paano natin nalaman? May mga picture. Nakikita talaga natin. Tapos meron pa. Paano natin malaman na malalaking maleta yung usapin dyan sa may... Kasi may kaso sa US, di ba? Si Martin Romualdez. Ibig sabihin, ganun pala ang maging magnanakaw dito sa Pilipinas. At least mali-maleta. Kung ikukumpara nyo po, si Bibi, magkano yung sinasabi na na-deliver daw sa kanya?
25% o 30% ng 200 billion ba? Bakit wala pong bintang na ganyan kay BP Sara kung totoong magnanakaw siya? Di ba? Alam niyo yun? Hindi po kapanipaniwala na magnanakaw siya kasi wala kayong binibintang na pag-aari niyang mansyon. At hindi basta kung saang mansyon sa anong lupalop. Mansyon dapat sa Forbes Park. Vice President siya ng Pilipinas eh. Kung magnanakaw po si BP Sara, siya po ay Vice President ng Pilipinas, hindi po siya papayag na mas malaki ang ninanakaw ng mga mas mababa sa kanya. Kayo naman oh. Hindi po ba? Logic lang po yun. Asan po? Asan yung pinapres yung asset ng mga Duterte? Wala rin. Hindi nyo pa rin nakikita. Bakit? Nilantad ba nila Bonoan, nila Cabral? Nilantad ba nila yung mga asset nila kaya pinapres? Hindi rin. Ibig sabihin, ano? Bakit sila may mga asset na gano'n na naimbestigahan? Nakita yung mga yaman nila. Kaya pinapipris. Ang tagal nyo nang inuusig si BP Sara, di ba? Hindi po totoo yung fishing expedition pa lang. Kailan lang lumantad to eh. Si BP Sara, last year pa yung impeachment eh. BP Sara, 2022 pa lang, sinasabihan na may 125 million eh. Kailan lang natin nakilala sila Bonoan, sila Cabral? Kailan lang eh. Wala pang isang taon natin sila nakikilala eh. Napipres na kagad yung mga asset. So bakit hindi mapapres? Kakampi ba ni Sara Duterte ang nasa gobyerno? Hindi. Bakit wala napipres na asset? Baka wala namang ninakaw kasi. Hindi ba kalaban nila yung nasa gobyerno? Kung eto mga to, di mas matutuwa pa sila pag prenis yung asset. O tignan nyo, bigyan ko kayo na halimbawa na kalaban na gustong i-press yung asset. Si Pastor Kibuloy. Kalaban dahil kakampi ng Duterte. Bakit? Gustong-gusto nilang silipin ano yung asset ng... Hindi po kay Pastor Kibuloy yun. Asset po yan ng Kingdom of Jesus Christ. Relihiyon po nila. Talagang maraming pera. Ang dami nilang member. Milyon ng member nila. Wala po ko alam sa relihiyon. Pero malamang magkaroon sila ng milyong pera. Yung pinapatayo na lang nila na kingdom eh. Di po ba? Oh. Ay pwede pala. Pwede pala talagang bantayan yung mga asset kung may nakikita. Bakit po walang nakikitang ipapapres? Kung talagang magnanakaw, kalaban ng si BP Sara po ang numero 1 binabanata ng gobyerno. Mga Duterte po ang numero 1 kalaban ng gobyerno. Yan po ang patunay na gawa-gawa lang po talaga. Hindi po ba? Huwag nyo sabihin. Kasi ginagawa nyo kay Pastor Kibuloy. Pinag-iinteresan nila yung mga asset ng kingdom eh. Kaya wag nyo sabihin na hindi namin pwedeng gawin niya kay BP Sara kasi wala kasi kayo talagang makita. Yan ang katotohanan. Real talk po tayo. Yan po ang totoo. Pangalawang taon na to na ini-impeach yung si BP Sara. Meron po ba talaga kayong naipakita na yaman ni BP Sara na hindi kayang ipaliwanag? Isang mansion lang, pakita nyo naman. Vice President yan eh. Kung ako Vice President at ako ay magnanakaw, bakit ako papayag na isang simpleng congressman sa isang maliit na distrito, isang simpleng congressman sa isang distrito ng isang syudad,
Ay, sabi nyo kanina, nakakabili ng mga mansyon sa France, nakakabili ng mga helicopter at kung ano. Ako papayag, alam kong vice president ako at magnanakaw ako. Papayag ako na magtsatsaga ako sa Mary Grace Piatos. O, pirma kayo. O yan, pirma kayo. Pirma nyo Mary Grace Piatos. Inday, ano pa ba pwede ipirma? Lahat, tingin kayo ng mga ano. Eto. O, isopropyl. O yan, ipirma mo. Green Cross. Ikaw naman, ipirma mo si Tamis Anghang Ketchup. Magtsatsaga ka sa ganyan? Vice President ka, kung magnanakaw si BP Sara at siya ay Vice President, maghihintay lang siya ng maleta. Maraming salamat kay Ma'am Lovelyn Shibukawa sa pagbibigay ng 320. Imagine ninyo, magtsatsaga ka. Pirma kayo, Mary Grace Piatos. 5,000 din yan. Ikaw, pirma mo, bonito-bonita. 7,000 ang tinanggap. Magtsatsaga sila doon. Samantalang yung congressman na hindi namin naririnig. Yung sinabi yung congressman na hindi ko naririnig na nagsalita kahit kailan yan. Diyan sa kung saan. Biglang meron palang mga bahay sa France o mansion sa France. Ano ba naman? Kalokohan, papayag ka, Vice President kang magnanakaw, tapos wala kang maleta. Ano sabi ni Libiste? Yung 18 soldiers, nabanggit ba na dinadala ng maleta? Mula sa mga 18 ex-soldiers, si Kimbo, meron. Yung itsura ni Kimbo, merong maleta. Si BP Sara, papayag. Magnanakaw ako. Bakit hindi nyo ako bigyan ng maleta? Yun lang eh. Kaya kalokohan po yung mga sinasabi nyo. Si Abante, tignan nyo nga. Rolex, Richard Mille. Tapos, magnanakaw ako, Vice President ako. Alam mo kung magnanakaw na Vice President, ang unang sasabihin niyan, asan ang maleta ko? Hindi ko kayo nilologic lang. Illogical na yung magnanakaw, mataas na posisyon. Papayag. Papayag na At saka mga magnanakaw, kapatid po yan ang mga magnanakaw, kamag-anak po yan ng mga mastermind. Si BP Sara, halimbawa po siya magnanakaw, papayag ba? Bakit niya po aawayin yung mga pinagmumulan ng salapi? Natuklasan niya, di ba? Si Martin Romualdez at saka si Saldico, ayon kay BP Sara, sila ang pinanggagalingan ng budget, sila may control ng budget ng Pilipinas. Kung magnanakaw ka, aawayin mo ba yung may control ng budget ng Pilipinas? Kaya, yung mga pinagsasabi po ninyo, hindi po namin kinakailangang magbigay ng mga kung ano-ano eh. Illogical eh. Magnanakaw ako, awayin kita. Sa'yo ko manghihingi ng pera, pero aawayin kita. Pero magnanakaw ako. Saan manggagaling yung pera ko? Sa'yo. Aawayin kita kasi sa'yo magmumula pera ko eh. Tang inin yan. Katarantaduan. Isip-isip din po tayo.